Maris POV. Nagpasalamat ako nang lumipas ang araw kinabukasan na wala akong natanggap na anumang text o tawag mula kay Mrs. Pascual. Ibig sabihin nito, baka hindi tinuloy ng lalaking yun ang sumbong niya. Hindi na siguro ako palalayasin. O baka ako lang talaga itong paranoid na nag-iisip ng ganun. But this past by ay mas nakahinga ako ng maluwag dahil hindi nga nangyaring iniisip ko. Thankfully, nakapag-focus rin ako sa pag-aaral lalo pat malapit na rin ang huling examination namin at bakasyon na pagkatapos noon. Kaunting test na lang, makukuha ko ng minimiting diploma. Ahay, salamat at malapit na tayong makapagpahinga. Anong balak mo sa summer? Tanong ni Bevette habang naglalakad kami patungo sa nagtitinda ng barbecue. Alas 7 ng gabi kasi natapos ang klase namin ngayong araw, kaya doon na kami didiretso para bumili ng uulamin. Ano pa, edi maghahanap ng summer job o baka nga tutulong na lang ako kay Chang sa pagtitinda sa palengke. Walang paligoy-ligoy na sagot ko. Kung may budget lang sana ako pang summer class ay magsa-summer class ako eh. Kaso walang-wala kaya kinailangan ko ulit kumayod. Uuwi ka na naman doon sa tiyahin mong mataray at palautos. Dito ka na lang sa syudad, maghanap ng summer job. Sasamahan kita. Anito sabay hawak sa braso ko. Magsa-summer job ka rin? Kuryosong tanong ko naman ngunit umiling lang ito sabay ngiti na animoy kilig na kilig. Hindi Marie, si Gino na raw ang sasagot ng summer class ko kaya mag-enroll ako. Tuwang-tuwa ang pagmamalaki nito sa nobyo kaya napiling na lang din ako bago seryosong sumagot. Baka naman pagdating ng araw isusumbatan ka niyan. Subukan niya lang, edi isusumbat ko rin sa kanya yung ilang beses na tinikman niya ng libre tong alindog ko. Confident na sagot naman nito na medyo nilakasan pa ang boses kaya mabilis kong tinakpan ng walang prenong bibig nito. Diyos ko, Vivi, bunganga mo talaga. Saway ko sa kanya dahil nakakahiya sa mga taong nakarinig. Nasa kalsada pa naman kami't matao kapag ganitong oras. Pero humalakak lang ang walang hiya kaya inis ko tong binatukan. Aray Maria, ikaw naman kasi, bakit hindi ka maghanap ng nobyong mayaman na mag-sponsor sa'yo? Total napakaganda mo naman. Praktikal na dapat tayo ngayon. Anito pa kay napahinto ako sa paglalakad at sinamaan siya ng tingin. Ang galing mo talagang magpayo no? Sige, isa pati tatakol na talaga kita. Inis na turan ko kaya mas lalong humigpit ang yakap nito sa braso ko. Tawang-tawa na naman ito sa biro niya na alam ko namang may laman. May mga kakilala kami na ganun may sugar daddy ika nga. Pero hindi bali na magkanda kakuba ako katrabaho basta't sa marangal na paraan lang. Diyos ko, never pumasok sa isipan ko na magbenta ng puri para lang makaraos sa kahirapan. Para saan pa yung pagsusumikap ko mula nung kung bababuyin ko lang din ang sarili ko. Hindi na muling nag-ingay si Vivette habang sa makarating kami sa may tindahan ng barbecue. Natakot ang lukaret na totohanin ko ang bantang pagtatakwil sa kanya. Ngunit hindi pa man kami nakakalapit sa mismong nagtitinda, ay napansin kagad namin ang kumpulan ng mga kababaihan na parang may pinagkakaguluhan. Ano kayang pinagkakaguluhan nila dyan? Barbecue? Kuryosong tanong ni Bivette na mas sinila pa ako papalapit kaya napabilis din ang paghakbang ko. Kahit ako'y takang-taka rin dahil dati pa naman kami suki sa pagbili dito. Ngunit ngayon na nagkaroon ng ganito karaming tao na halos mga babae pa at may ilang Becky. Ang gwapo-gwapo niya naman, makalaglag panty. Dinaig pa niya yung mga artista tagasan kaya siya? Mukhang bagong salta ngayon ko lang siya nakita. Dinig na dinig kong pag-uusap ng ibang nadadaanan namin. Kumunot naman ang noo ko't napaisip sa kung sinong lalaking tinutukoy na mga ito. Ngunit biglang sumigaw si Bivette. Oh my goodness! Mariang pogi! Tili nito kaya nabaling ang atensyon ko sa kanya bago tinignan ang lalaking nasa harapan na nagluluto ng barbecue. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang mapagtanto kung sino to. Si Mr. Mastor. Ang ingay ng mga babae, ngunit nanatili lang itong tahimik na para bang walang pakialam sa paligid niya. Nagawa nitong deadmahin ng mga babaeng magaganda na kulang na lang maghubad sa harapan niya para mapansin. Ang focus nito ay nasa pinaikot-ikot na barbecue stick. Mas mabuting at doon ang focus niya na sa ganon ay hindi niya ako mapansin. Bivette, napakaraming tao. Lipat na lang tayo sa iba. Bulong ko kay Vivi na parang kanina pa naghahanap ng paraan para makalusot at makalapit. Hindi na.
Dito na tayo eh. Ano akala ng mga babaeng ito sila lang customer? At saka may napakagwapong view pa. Bolalas nito na mukhang hindi na magpapaawat. Excuse me? Excuse me lang, bibili kami. Padaan naman. Dagdag pa nito sa malakas na boses, dahilan para maagaw ang atensyon ng karamihan. Gusto ko na lang magtakip ng muka dahil sa kahihiyan. Kung bakit ba naman kasi nagkaroon ako ng isang kaibigan na kagaya ni Bivette na makapalang mukha at hindi marunong mahiya. Ngunit huli na para umatras dahil napalingon sa gawin namin ng lalaking pinagkakaguluhan na walang iba o hindi si Mr. Mastur. At na magtamang ang mga mata namin ay parang nakuryenteng buong kaugatan ko sa talim ng titig niya. Shit! Ramdam kong pag-init ng buong sistema ko. Dahil sa tuwing nakikita ko siya'y agad rumirehistro sa utak ko ang hubot-hubad niyang katawan. Ni hindi na malinaw sa akin ang mga sinasabi ni Vivette dahil yung utak ko'y parang may sariling pakpak at basta na lamang lumipad patungo dun sa lalaki at saka lamang ako nanumbalik sa realidad nang ito din ang kusang nag-iwas ng tingin niya. Ang yabang talaga. Vivette, tara na! Pamilit ko pa kay Vivette ngunit mukhang walang balak magpahilang lukaret. Kaya hinayaan ko na lang ito habang ako'y naghanap kagad ng malulusutan para makadaan na papaalis. Nakahinga ako ng maluwag nang tuluyang makaalis sa kumpulan ng mga babaeng mukhang gwapo. Akala ko kung sino na yung pinagkakaguluhan nila ay yung lalaking bastos lang pala. Gwapo ba yun? Tanong ko sa isip ngunit kusa ring napasagot ng oo. Fine, gwapo nga naman kasi talaga. Pero yun nga lang, manya kaya ekis pa rin siya sa akin. Naglakad na ako mag-isa patungo sa ibang bilihan ng barbecue na may ilang metro lang naman ang layo. At mukhang enjoy na enjoy si Bivette nang makita ang lalaking yun kaya hindi man lang humabol sa akin ng lukaret. Isa pa yun na mukhang gwapo kahit may boyfriend na nga. Nag-order na kagad ako na pagkadating. Nakakaramdam na ako ng gutom kaya atat na akong makauwi ng boarding house dahil magsasaing pa ako. Kaya matapos ng ilang minutong paghihintay ay naluto na rin ito. Nagabot din kaagad ako ng bayad bago patakbong naglakad pa uwi sa boarding house ko. Iti-text ko na lang si Bivette na didiretso na ako pa uwi. Lakad takbo ng ginawa ko dahil sa pagmamadali. Ngunit nang makadaan sa medyo madilim na parte na walang streetlights ay bigla na lamang may isang lalaking humablot sa braso ko. Halos hindi ako nakakilos sa pagkataranta nang maramdaman kong isang matalim na bagay na nakatutok sa tagiliran ko. Hold up to. Huwag ka magkakamaling magingay kung ayaw mong tuluyan kita. Banta ng boses lalaki kaya nanginig ang buong kalamnan ko sa takot. Kuya, wag po. Estudyante pa lang po ako, kapos na kapos din. Wala po kayong mahihita sa akin. Garalgal ang boses sa sambit ko ngunit mas nanggalaiti lang lalong boses nito. Wala akong pakialamis. Ibigay mo na lang sa akin yung wallet mo at cellphone. Mariing utos nito. Wala po akong dalang cellphone. Ani ko dahil totoong iniwanan ko yun sa boarding house ko sa tuwing may pasok ako. At nagpapasalamat akong iniwan ko dahil kahit dikipad lang yun ay napakalaking tulong nun sa akin. Ang dami mong satsat, buksan mo na lang yung bag mo. Hindi ko napigilan na mabilis ang pag-agos ng mga luha ko dahil nanakawin pa sa akin ng bukod tanging pera na natira sa mumurahing wallet ko. Nakalaan na ito para sa school projects at sa pagkain ko araw-araw. Putyang bagal! Bilisan mo! Galit ng boses nito kay natatarantang kinuha kong wallet sa loob ng bag ko. Opo. Gusto ko sanang tumakbo kaso masyadong mahigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa braso ko. Idagdag pang kutsilyong nakatutok sa tagiliran ko at ramdam na ramdam kong tulis nito. Akin na bilis! Gigil na ani pa nito na tila pa nagmamadali. Shit, ang malas lang. Kung bakit ba naman kasi wala man lang taong napapadaan dito ngayon. Eto na po. Ngunit bago ko pa man ito maibigay sa kanya ay bigla kong nabuhayan ng pag-asa na makarinig ng isang boses. Ano yan? Tanong ng isang parang pamilyar na boses. Ngunit hinigpitan lalo ng lalaking kawatan ang pagkakahawak nito sa akin para hindi ako makapagsalita. Aba, chismoso ka? Away magsyota lang ito, huwag ka na makialam. Sagot ng hinayupak na ikinaawang ko at talagang nagawa pa nitong angkinin ako na jowa. Ang kapal ng hayop. Miss, ayos ka lang? Muling tanong ng lalaki na halatang hindi kumbinsido sa paliwanag ng kawatan. Pakailamero ka ha? Galit na baling ng kawatan sa kanya kaya nakakuha na ako ng pagkakataon para sipain ang pagkalalaki nito. Nabitawan ako nito kaya taranta ako na patakbo. Hayop kang babae ka!
Habol sa akin ng holdapper na tsak nasaktan sa ginawa kong pagsipa. Mama, tulong! Sigaw ko. Tarantang-taranta na. Napapikit na lamang ako sa sobrang kaba at takot. Dahil madilim ang paligid ay hindi ko na makitang pangyayari. Basta rinig ko na lang na parang nagbubuga ng dalawa. Diyos ko po, sana wag mapanang magmagandang loob na tumulo sa akin. Taimtim na panalangin ko. Napahuguluhol na rin ako ng iyak dahil sa takot at matapos ng ang ilang minuto ay naramdaman ko na lang isang kamay na tumapik sa braso ko. You're now safe, miss. Ikaw? Kapwa kami sabay na napabulalas ng mamukhaan ng isa't isa. Dahil medyo may kaunting ilaw na sa tinakbuhan ko ay klarong-klaro na sa paningin ko mukha ng lalaking ito. Kanina lang ipinagkakaguluhan ito ng mga babaeng haliparot tapos ngayon nasa harapan ko na? Para naman itong kidlat kong kumilos. Tao ba talaga to? O baka naman kapre? Kaso masyado itong gwapo para maging kapre. May mga lalaking biglang nagsidatingan kaya doon nabaling ang atensyon namin. May dala pa ang mga ito na flashlight na parang nagro-roving. Kaya nakita ko rin ang nakahandusay na katawan dahil sa pagkakagulpi. Yang holdapper na yan, dalhin niya sa pinakamalapit na presinto. Tugon ito sa mga lalaki na sa tingin ko yung mga tanod. Lumapit naman sa akin ang dalawa sa mga ito para kumuha ng impormasyon. Ukol sa nangyari kaya hindi na kami muling nagkausap pa ni Mr. Mastor. Detalyado ko namang siniwalat ang lahat at nangako silang papanagutin ito dahil nahuli na rin pala ito dati sa kapareho ding kaso. Binigyan lang ng parol sa pag-aakalang nagbago na pero hindi na nagtanda at mukhang walang balak magbago kaya ibabalik ulit sa kulungan. Mabuti na lang at may tumulong agad sa iyo ma'am at magaling pang makipagsuntukan. Puro ng isa kaya napatango ako. Tama ito, kung hindi dumating si Mr. Mastor ay tsak na mamumulubi na ako bukas. Matapos ang pag-uusap namin ay umalis na rin ang mga ito bitbit ang lalaking kawatan. Nakahinga ako ng maluwag habang nakatanaw sa mga ito. Muntika na ako doon. Mabuti na lang at kay buti ng may kapal sa akin. Akala ko pa naman matapang ka. Para kang batang nagsisigaw kanina. Biglang sambit nito kaya hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung may inis ba o magpapasalamat. Napanguso ako tinaasan nito ng kilay. May dalang patalim kung wala yun, bubugbugin ko yun. Sisipain kagaya ng ginawa ko sa... Napatakip din ako ng bibig na mapagtantong sinasabi. Nagyabang na nga ako pero hindi ko magawang ipagpatuloy dahil para ko na ring pinaalala sa kanyang nakakahiyang pagtatagpong iyon. Ayaw kong isipin ito na hanggang ngayon, hindi ko pa nakakalimutan ang hubot-hubad na katawan nito sa isipan ko. Shit, at nagyabang ka pa sa lagay na yan. Next time, huwag ka maglakad mag-isa sa ganitong lugar na ganitong oras. Lalo pat hanggang salita ka lang naman. Ramdam kong inis sa tono ng pananalita niya. Bago ito mabilis na naglakad papalayo, binilisan ko rin ng hakbang ko, ngunit hindi ko na siya magawang maabutan pa. Masyadong mahabang biyas niya na parang isang hakbang lang niya ay 2 hakbang ko. Ni hindi na nga ako nakapagpasalamat hanggang sa tuluyan na siyang naglaho sa paningin ko. Eyesight. Kahit naman hindi ko malilimutan ang kamanyakan na lalaki yon, ay dapat pa rin ako magpasalamat sa kanya. Dahil pagbali-balik ta rin man ng mundo, utang ko sa kanyang buhay ko sa ginawa niyang pagligtas sa akin. Nang makarating ako ng boarding house ay agad din ako nagsaing. Ayaw ko nang isipin pang nangyari kanina dahil sa nararamdamang gutom. Nag-half bath na rin ako at nagbihes. Saktong tapos na ako na makarinig ng sunod-sunod na katok sa pintuan. At gaya ng inaasahan ko ay nabungaran kong mukha ni Bivette na hindi pa malang nakakapasok ay agad din nagdaldal. Tunay niyang napakagwapo ng lalaki, Marie. Pero parang ang pipi hindi nagsasalita. Kahit anong pagpapakit ng ginawa ng mga babae dun, ayaw talaga silang pansinin. Mabilis pang umalis nang walang lingon-lingon. Hindi ko alam kung masyado bang stricto baka talaga pipi yun sa kabingi Sayang, perfect na sana Magpapa-autograph sana ako. Bungad-agad nito bago umupo sa upuang kawayan sa loob ng kwarto ko. Pinigilan ko sariling matawa na pagkamalan pa yung pipi ni Bivette matalas nga rin ang dila ng isang yun. Ang harot mo, may Gino ka na nga na taga-sponsor mo, nakangiwing ani ko. Napakamot na lamang ako sa ulo ko. Diyos ko, hindi ko tuloy alam kung ikikwento ko ba sa kanya na yung lalaki na yun at yung lalaking nasilipan kung walang saplot sa paupahang apartment ni Mrs. Pascual ay iisa. Alam ko na kasentabas ng dila ng babaeng to. Natitiyak ko manunukso lang ito lalo. Normal lang namang humanga lalo pa kung gano'n namang kagwapo.
Bakit hindi ka ba nagagapuhan sa kanya? Anit pa ni dinami pa ako sa kaharutan. Ewan ko sa'yo. Umiiling na sambit ko. Aba, mag-isip-isip ka na. Kung hindi ka kinikilig sa gwapo'y baka naman magandang gusto mo. Diyos ko Marie, tomboy ka ba? Bulalas nito na animoy nagugulantang. Kaya inis kong binatukan. Kahit kailan sira ulo ka talaga. Anong magagawa ko'y talagang focus ako sa pag-aaral at paghahanap ng pera kaya walang amor sa akin yung mga lalaki. Kahit gaano pa kagwapo. Parang kang sambit ko sabay lunok. Para kasing may parte sa akin na hindi rin sumasang-ayon. Wala nga ba? Bakit hanggang ngayon ayaw mawaglit sa isipan kong katawan noon ng hubot-hubad? Goodness, nasisiraan na ata ako ng isip. Oo na po, ikaw nang dakilang seryoso sa buhay. Pero siya nga pala, may iba tayo. May hinold up daw kanina dun sa madilim na parte ng daan. Buti na lang at nahuli ng mga tanod ang holdapper. Balita nito na ikinailing ko na lang. Kung hindi lang ito itsyosera at mukhang gwapo ay baka dalawa kaming na-hold up at nagtitili kanina. Meron nga at ako yun. Walang paligoy-ligoy na sagot ko kaya nalaki ang mga mata nito sa pagkagulat. What? Seryoso ka? Natutupan nitong bibig. Mukha ba ako nagbibiro? Talaga bang gagawin ko lang na halimbawa yung sarili kong ilagay sa panganib? Sarkastikong sambit ko kaya napatayo ito sa bayugyog ng balikat ko. OMG! Buti ligtas ka may BFF! Marahan at natatawa kung tinulak ang noon nito dahil sa kadramahan. Ang OA mo Bivet ha? I'm sorry na. Bakit ka naman kasi umuwi mag-isa? Iniwan mo ko dun? Hindi mo man lang ako hinintay. Ayan tuloy. Nag-aalala ng boses nito kaya napangiti na lang ako. Pag ganito kasing pareho kami ng schedule sa klase, ay sabay kaming umuuwi. Dito na siya tumatambay sa boarding house ko dahil dito na rin siya susunduin ng boyfriend niya para ihatid sa inuupahan nila ng ate niya na medyo may kalayuan mula dito. Paano ka nga pala nakaligtas? Ang usap-usapan doon kanina ay nagulpi na raw yung holdapper bago pa dumating ang mga tanod. Ginulpi mo? Kuryosong tanong nito kaya natawa na lang ako. Kung wala lang dala na patalim ang kawatan na yon ay talagang lalabanan ko yun at gugulpihin. Mali si Mr. Master kanina sa sinabi niya na hanggang salita lang ako. Dahil sa totoo lang, kaya ko talaga makipagbardagulan. Dihado lang ako kanina kaya hindi ako nakabuelo. Kaya habang naghahanda ng pagkain sa mesa ay tuluyan na ako napakwento kay Bivet. Kwento na walang labis at wala ring kulang. Halos ayaw pa nitong kumurap na marinig ang kwento ko. You mean, yung lalaking gwapo yung nagligtas sa'yo? Totoo, Marie? Oo nga, ang kulit mo. Mukha ba akong sinungaling? At saka sa atin lang din ha. Siya din yung lalaki sa paupahan ni Mrs. Pascual. Yung tinutukoy ko sa'yo last time. Hindi ko na rin napigilan pang sarili na magsabi sa kanya. Napakamot pa ako sa may batok ko. Mas lalo na lumaki ang awang ng bibig ni Bibet. Matagal pa bago ito nagsalita na halatang gulat na gulat. Nagsimula na rin akong kumain at tinayaan lang itong nakatunganga. Saglit pa itong natahimik at iiling-iling. Pilit pinapasok sa isipan ng siniwalat ko. Grabe ka, napakaswerte mo. Kung ganun kinailangan mong bumawi sa kanya. Hindi pwedeng wala kang gawin. Akalain mo yon? Matapos mo siyang silipan at sipain niligtas ka pa niya sa kapahamakan? Kalaunay sambulat nito. At sa dami ng sinabi niya, ngayon ko lang sumang-ayon. Saka idagdag pang hindi nun pagtuloy sa pagsumbong kay Mrs. Pascual kaya hanggang ngayon ay may nasisilungan pa ako. Oo na, wala naman akong pera kaya magbibigay na lang ako ng libreng serbisyo sa kanya ngayong weekend. Pambawi man lang. Seryosong turan ko pero namilog ang mga mata ni Bivet. Libreng serbisyo? Oh my gosh! Confirm Marie, hindi ka nga tomboy. Sinamaan ko ito ng tingin dahil naintindihan ko kagad ang madumi nitong isipan. Gaga, serbisyo sa paglilinis, hindi serbisyo sa kama. Ano tingin mo sa akin, pokpok? Turan ko kaya napangisi to. Pero sa kaibuturan ko'y parang may nagwawala sa kahalayan ng naiisip ni Vivette. Lalo pat nakita kong hubot-hubad na katawan ng lalaking yon na talagang mapapalunok ka na lang sa nanunuklaw na daragon nun. Napaisip tuloy ako kung kakasya yun sa akin berhing-berhen pa ako. Never been kissed and never been touched? Oh shit! Diyos mio, bigla ako napangiwi dahil sa unang pagkakataon ay namuhay ang ganitong kabastusan sa isipan ko. JSPOV. Nakangiti ako matapos makita ang resulta ng painting na pinagpuyatan ko. It is an image of my late mother.
She was smiling from ear to ear and that made her even more beautiful. I miss you, ma. Emosyonal na sambit ko habang inaalala sa aking isipan ang mga panahong buhay pa si mommy at masaya kaming magkasama. I was a teenager when she died due to a car accident at ang araw na nawala siya ay ang pinakamalungkot na araw na nangyari sa buong buhay ko. Napailing kong pinahid ang namumuong butil sa aking mga mata. Sadyang napakababaw ng mga luha ko sa tuwing naalala ko si mommy. Muli kong tinitigan ang painting. It was supposed my tryout bago ko sisimulan ng pagpipinta sa mga kliyenteng nakuha ni Jomar. And I'm just so overwhelmed and satisfied sa outcome dahil kuhang-kuha kong figura at itsura ni mommy. Nakakatuwa lang isipin na kahit ilang taon na kong huminto sa pagpipinta, ay hindi pa rin pala nawawala ang talent kong ito na naman ako pa sa aking yumaong abuelo na isang napakagaling na artist. Kahit papaano, may pagmamalaki ko na ngayon ang talentong matagal na nalipasan ng panahon. Dahil sa sinunod ko noon ng kagustuhan ni dading sumunod sa yapak niya sa pagninegosyo. But never ako naging masaya during those days. At aaminin ko na pabayaan ko nga ang kumpanya dahil wala doon ang hilig at interes ko. Idagdag pang kagustuhan niyang itali ako sa babaeng hindi ko naman mahal. Damn! Napailing ako nang maalala naman si daddy. Ang amang hindi naman talaga nagpakaama sa akin dahil mas mahal pa noon ang kayamanan kaysa sa sarili niyang anak. Niligpit ko mga gamit at inayos ang pagkakalagay sa painting. Tiningnan kong oras na suot sa wristwatch and it's already 7 in the morning. Dahil nga po yati nakaramdam na ako ng antok. Kaya instead na magluto ay napagdesisyonan ko magtimpla na lang ng gatas at kumain ng tinapay as my breakfast bago matulog. Kinailangan kong makapagpahinga ngayon dahil sisimulan ko na mamayang pagpipinta para sa 4 na kliyente. I barely need to earn to sustain my needs dahil sarili ko na lang ang maasahan ko sa ngayon. After eating my breakfast ay mabilisan ako naglinis ng katawan at nagpalit ng masusuot bago tumihaya sa kama. And I was about to lay on my bed nang bigla na lamang tumunog ang doorbell. Simula kasi na masilipan ako ng babaeng intruder na yon, ay talagang natuto na akong mag-lock ng pintuan. Kung noon wala akong pakialam sa kung sino man ang babaeng nakakakita at nakatikim sa hubad kong katawan, ngayon ay iba na dahil binago na rin ako ng panahon. Parang tumigas na ang puso ko. Wala na sa babaeng interes ko kahit ramdam kong napakaraming babae pa rin na nagpapapansin sa akin. My focus is to earn and live peacefully on my own. Kumunot ang noo ko't takang tinungong pintuan para buksan ito. Sino naman kaya itong maagang nangiistorbo? Ngunit ganun na lamang ang pagkaawang ko ng mabungaran, ang babaeng kanina lang ay nasa isipan ko. Speaking of this intruder. Hi, magandang umaga. Masiglang bati nito sabay ngiti na abot hanggang tenga. Ngiti na halata namang pilit na para bang tinatabunan nito ang totoong nararamdaman. Hindi ako nakapagsalita kagad, pero kinunutan ko ito ng noo habang nakahalukip-kip sa harapan niya. Bigla na lamang nitong tinaas ang 2 kamay na may bitbit na walis, daspan at telang pamunas. Nandito ako para maglinis sa unit mo ng libre. Bulalas nito, diin na diin pa ang huling salita kaya napaangat ang isang sulok ng labi ko. What is she talking about? At hindi pa man ako nakakasagot ay yumuko ito sa aking harapan at dumiretso ng pasok sa loob kahit hindi ko naman ito inaanyayahan. Goodness, ibang klaseng isang ito, bulalas ko sa isipan habang mataman na nakatingin sa babae na ngayon nakamasid sa buong sulok ng unit. Ang kalat-kalat saktong-saktong dating ko. Sambit nito na parang wala man lang pakialam sa presensya ko, kaya napailing ako tuluyan na nagsalita. Miss, what are you doing here? Bariton at mariing sambit ko kaya bumaling ito sa akin. Nandito nga ako para maglinis at saka huwag kang mag-alala dahil libre tong serbisyo ko. At kung tinatanong mo kung bakit ko to ginagawa, well, gusto ko lang makabawi sa ginawa mong pagtulong sa akin nung nakaraang gabi. At saka, peace offering na rin dahil hindi mo ko sinumbong kay Mrs. Pascual. Walang paligoy-ligoy na sagot nito, kaya napaawang ako dahil sinagot na nitong lahat ng katanungang nasa isip ko ngayon. May tanong ka pa po ba? Mukha namang wala na kaya magsisimula na ako ha? Anito pa sabay kindat. What the heck? We're not even close or friends para umakto siya ng ganito. Hindi ko alam kung paano ako magre-react, lalo pat nagsimula na nga itong magwalis. Gusto ko itong awatin, ngunit may isang parte sa isip ko nagsasabing hayaan na lang ito. Pasipol-sipol pa ito na animoy siya lang ang tao mag-isa.
Napabuga ako ng hangin at kalaunin na pagdesisyonan kong awatin na talaga ito dahil gusto ko na magpahinga at matulog. Miss, stop that. You're literally disturbing me. Pwede bang umalis ka na lang? I barely want to sleep now and I don't want any disturbances. Besides, hindi ka na dapat nagabala pa dahil hindi naman ako naniningil ng kabayaran sa'yo. Derechahang sambit ko kaya napahinto ito sa ginagawa. And I mean it. Nung umiyak ito last time ay nakiusap na wag ko nang sabihin pa kay Mrs. Pascual. Ang walang pahintulot nitong pagpasok sa unit ko, hindi ko na maitatangging nakaramdam ako ng habag. At mukha namang wala siyang ibang pinagsabihan. Sa nakita niya kaya pinalampas ko na lang. At hindi ko naman kagad ito nakilala nung gabi na na-hold up to. Dahil nga madilim sa bahaging yon. At kahit sinong tao pa yung nangangailangan ng tulong ay tutulungan ko. Bigla na lamang ako nitong tinaasan ng kilay. Hayaan mo na lang ako para naman mawala na akong tatanawin na utang na loob sa'yo. Baka lang kasi pagdating ng panahon susumbatan mo ko bigla. Naniniguro lang ako no? Mas maigi na yung advance mag-isip. Parang kang sagot naman ito kaya napamaang ako. Seriously? Ganito ba talaga siya mag-isip at sumagot? She's paranoid at mukhang ayaw magkaroon ng utang na loob sa kapwa at talagang tinotoo nga nitong sinabi. Wala na akong nagawa ng ipinagpatuloy itong ginagawa. Naupo na lang ako sa sofa at bahagyang sinandal ang ulo. Para wala na itong masabi, ay bibigyan ko lang ng ilang minuto and then after ay palalayasin ko na. Wow, ang ganda naman ito. Marunong ka pala magpinta. Narinig kong sabi nito kaya mabilis pa sa kidlat akong dali-dali nang tumayo. Shit, wag mong pakialaman yan. Inis na saway ko nang hawakan itong katatapos ko lang na painting. Basta pang ibang features nito kaya ako iniingatan. Ang arte, tititinan ko lang naman. Pagmamaktol nito. Nandito ka para maglinis, hindi para pakialaman ang mga gamit ko. Mariing sambit ko. I don't know her reaction dahil nakatalikod ako sa kanya. Make it faster. Masyado ka na nakakaabala. Dagdag ko pat ngayon kita ko na sa peripheral vision kong pagkagat nito sa kanyang ibabang labi. Hindi na ito nagsalitang muli. Bumalik ako sa sofa at dahan-dahang ipinikit ang mga mata. Binibilang ang paglipas ng minuto para malaya na ako makatulog. Ngunit maya-maya lang ay narinig ko na lang ang paglaglagan ng mga gamit kay irritable ako na pamulat. At nang tignan ko ito, ay kita ko kagad ang nanginginig nitong kamay habang dinadampot ang natapon na acrylic paint. Shit! I cursed. Napasigaw na ako sa galit. I'm so sorry! Hindi ko naman sinasadya! Nagpapanik ng tono ng boses nito. Umigting ng pangako sa galit. Naglakad ako patungo sa kanya't mahigpit na hinawakan ng braso niya. Alam mo ba kung magkaanong halaga ng mga yan? Mas mahal pa sa pagkatao mo. You're not even helping. Nakaperwisyo ka pa? Singhal ko tinignan ako ng luha ang mga mata nito. I'm sorry, babayaran ko na lang. She replied in her shaky voice. Napalunok ako. I don't want to pity her dahil sa totoo lang, hindi ko alam kung paano pa ako makakabili ng mga mamahaling acrylics. I'm out of budget dahil dito ko invest ang nahiram kong pera kay Jomar. Tapos may mga kliyente pa ako nakaschedule. Tangina lang talaga. Shut up, you can't even afford. You're not even helping. Nakaperwisyo ka pa. Get out! I gritted my teeth in anger. Kinaladkad ko ito papalabas ng unit. I don't even care if she hurt physically dahil talagang hindi ko na nakontrol ang nararamdamang galit. Huwag kang mag-alala, pagtatrabahuhan ko na lang para makabayad. Anito ng tuluyang makalabas, sarkastiko akong natawa sabay tikwas ng labi ko. Tinignan ko pa ito mula ulo hanggang paa. Maganda nga ito pero base sa pananamit ay halata namang hikahos ito sa buhay. Mukha ngang wala itong pambili ng bagong tsinelas dahil ang suot nito'y butas-butas na. Yeah, you better sell your body. Hindi pa man ako tapos sa pagsasalita ay napatigil ako ng dumapong isang kamay nito sa aking pisngi. Malakas ang pagkakasampal nito na tila ba nagpayanig sa buong pagkalalaki ko. Bastos ka! Ramdam ko kagad ang pamamanhid ng mukha ko kaya nakuyom ko ang kamao. Ngunit kung galit ako ay mas doble ata ang galit sa mukha ng babaeng ito. Oo, may hirap lang ako pero hindi ko hahayaang insultuhin mong buong pagkatao ko. Hindi ka lang bastos, mapanglait ka pa, she said before walking away. Naiwanan ako sa puang aking namumulang pisngi and in my entire life ay ngayon lamang may isang babaeng nanampal sa akin. At ewan ko ba, dahil kanina lang ay labis-labis ang galit ko.
Pero ngayon nakakaramdam bigla ako ng guilt. Guilt of saying those heartful words to her. Gayong kilala ko sarili ko bilang isang insensitive na tao. Wala akong pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Pero sa ngayon feeling ko, pinakamasamang ginawa ko. Ano bang meron sa babaeng yun ha? Dahil sa nangyayaring hindi maganda kina Jace at Marie, may pagkakataon pa kayang maging magkaibigan ng dalawa? Ano kaya ang mangyayari sakaling magkrus muli ang landas nila? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.